Hello mga kababayan, ipapakita ko lang ito sa inyo. Itong pinagsasabi ni Bangag. Ah? Kunyari, nagsasalita si Bangag na magsilibra daw tayo ng simpleng Pasko. Inanyayahan niya ang lahat ng mga ahensya na mag-celebrate ng simpleng Pasko. Pero sila, sa loob ng Malacanang, yan ang simple nilang Pasko. Magha-hire ng K-pop, Blackpink. Yan. Blackpink kasama nyo sa Pasko, mga hayop kayo. Ikaw Bangag, iba yung pinagsasabi mo, iba talaga yung ginagawa mo. Talagang hindi talaga stable yung utak mo, puta ka. Nayawa ka. Sarap mo talagang murahin bawat segundo. Nakapanggigil ka, no? Simpleng Pasko, makayanan mo pang mag-celebrate ng simpleng Pasko? Na maraming nagtitiis, naghihirap, umiiyak ngayon sa nangyayaring baha kahapon sa Cebu? Tapos ngayong araw na naman, may darating na naman na may bagyo na naman na super typhoon. Ano na kaya ang nangyayari ngayon? Ano na kaya ang balita ngayon? Ilan na kaya ang namamatay ng mga kababayan nating Pilipino? Na mga ordinaryong Pilipino, mga taxpayer? Pero kayo magpapakasaya sa palasyo? Sana nga kayo ang bagyuhin sa loob ng palasyo. Lord, kailan mo pa kaya anuhin tong mga putang inang Sana bahain mo ang loob ng palasyo. Ianod mo lahat itong nasa loob ng palasyo. Masikmura mong magsaya kayo. Nagwaldas ka na naman ng pera para pang bayad sa Blackpink na yan. Na mang concert kayo. Whereas yung yung pinapaasa mo, yung pinagsasabi mo sa Cebu, bago pa ang bagyo, noong lindol, na pumunta ka doon, kupal ka. Tinupad mo na ba? Yung sinasabi mo, tulong na ipapadala mo sa mga taga Cebu na yung nabiktima sa lindol, marami din ang namatay doon. Tinupad mo na ba, mangbubudol kang hudas ka? Ano nang balita doon? Naibigay mo na ba yung sinasabi mong magbibigay ka ng 10,000 bawat pamilya at kung ano pang tulong ibibigay mo doon sa mga nalindol ng mga biktima noon? Ngayon, marami na namang namatay kahapon sa sa baha, sa bagyong Tino. Pinakamalala talaga yung bagyong Tino dahil sa ragasa, dahil sa pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan na hindi ninyo nilagay sa tamang proyekto, sa tamang, ay puta, hudas talaga kayo. Ito ang sinasabi ko mga taong bayan. Pag ayaw nyo talagang kumilos, ayaw nyong tumindig, ayaw ninyong magsalita, talagang gagaguhin, bababuyin tayo. Tayo ang laging biktima sa mga magnanakaw na Bangag administration na to. Itong Marcos government talagang mga magnanakaw, itong mga kupal na to. At ngayong Pasko, kayo lahat ng mga biktima dyan, na kung saan-saan, lalo na dyan sa Talisay na talagang nalampurnas, nagbanish lahat ng bahay ninyo dyan. Ang lungkot na darating na ang Pasko. At hindi lang kayo, lahat ng biktima sa Liloan, sa Mandawi, sa Compostela, sa Danao, kung saan-saan pa yung mga biktima ng baha. Hindi lang ang Talisay. Lalo na yung mga maraming namatayan ng buong mga pamilya, mga anak. Ang lungkot sa darating na Pasko, ang Pasko nila ngayon. Tapos ikaw bilang leader, bilang ama ng Pilipinas, magagawa mong ganito? Mag-hire pa kayo, may Blackpink pa kayong ihahanda sa concert sa Malacanang ninyo? Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr. Sana bilaukan kayo sa bawat kain ninyo, sa bawat nilamon ninyo na pira ng mga taxpayer. Sana mabibilaukan kayo, mabubulugan kayo,
hindi na kayo makahinga ng tuluyan. Yan ang wish ko sa Pasko sa inyo. Bangag, buong angkan mo. Yan ang wish ko, na sana mabulunan kayo sa bawat lamon ninyo. Magkakulaps kayo sa bawat ngiti ninyo at hindi na kayo makabangon lahat. Tuluyan na kayong matigok. Yan ang gusto kong mangyari sa inyo. Dahil mga wala kayong konsensya. Wala kayong konsensya, wala ka talagang utak, Marcos Jr. Lalo na yang, alam ko pasimuno na naman ito ng asawa mong Judas, demonyo, kidnapper, ayon pa kay Maharlika. Kidnapper, smuggler, ang Lisa Butod na yan. Siya ang may gusto na magkaganito kayo, may Blackpink, may concert kayo sa Pasko sa Malacanang. Ha? Wala kayong konsensya talaga, Marcos. Wala ka talagang konsensya. Talagang wala kang puso sa mga mamamayang Pilipino. Kaya nga minsan iniisip ko, siguro ginagawa niya ito sa lahat ng mga Pilipino dahil, baka yung nag-revenge sa ginagawa ng mga Pilipino noon sa kanila na tinatabo yung buong angkan nila doon sa Hawaii. Walang puso itong si Bangag talaga. Walang konsensya. Ibang-iba talaga si Tatay Digong, si PRRD noon. Mahiya kumain ng masarap. Mahiya, makonsensya. Nasasakay lagi sa mas gustuhin pa niyang sasakay ng commercial plane, yung Cebu Pacific pag uwi ng Davao. Dahil nakukonsensya siyang sasakay lagi ng Malacanang Palace helicopter o ano ba na maghatid sa kanya sa Davao. Pero itong Judas na Marcos Jr., walang utak, walang konsensya itong hinayupak na to. Magpapakasarap pa, magpapakaligaya pa sa Pasko, whereas maraming nagtitiis, maraming nalulungkot, maraming namatayan sa baha, sa bagyo. Tapos ganito pa, maano mo pa? Kaya sabi ko sa iyo yung mura na bawat segundo sa iyo, Marcos Jr., kulang pa yan. Kulang pa yang bawat segundong mura na tatanggapin mo. Sana lahat ng tao mumurahin ka bawat segundo at ipagdasal kayong matigok. Wala kang konsensya, mag-resign ka na, Marcos Jr., ikaw ang salot. Kaya maraming dilubyong dumating sa Pilipinas dahil ikaw, sinumpa ka. Sinumpa ang Pilipinas ng dahil sa'yo, putang ina mo. Mag-resign ka na, Marcos, huwag ka na magpakapalan dahil 90% ng Pilipino ay gigil na sa'yo. Wala nagkagusto sa'yo. Yan ang katotohanan, Marcos Jr. Kapal talaga ng mukha mo, wala kang utang na loob. Binuto ka, pinaupo ka, tinulungan ka ni Sara Duterte para makabalik bilang presidente. Tapos trinaydor nyo ang mga Duterte. Hanggang tinapon mo si PRRD sa dahig. Noong araw ng mga patay, hindi mo ba naisipan, hindi ka ba nakonsensya na mayroon ka ng libingan na binibisita sa sementeryo, sa mga libingan ng mga bayani, nang dahil kay Tatay Digong, nang dahil kay Duterte, na pinalibing ng maayos yung putang inang nabubulok mong magnanakaw mong ama. Hayop ka, Marcos Jr. Pangiti-ngiti ka pa habang nasa libingan ng ama mo. Nakangiti ka pa. Pero hindi mo iniisip na kung sino ang nagpalibing sa libingan ng ama mo, kundi si former President Duterte lang ang nagpalibing para matapos na ang issue. Pero tinaydor mo, putang ina ka. Hindi mo iniisip na bawat araw ng patay sa November 1 and 2 ng nakalipas, si Tatay Digong, pupunta din yan sa sementeryo, bibisitahin yung ama niya at ina niya. At kung sino pa yung mga pamilya niyang namatay. Hindi mo ba naisip yun? Pero saan mo siya dinala? Nilayo mo, nilagay mo sa ICC, putang ina ka. Whereas ikaw, pangiti-ngiti kang nakabisita
libingan ng ama mo. Nabubulok, magnanakaw mong ama. Katulad mo, putang ina ka. Magbabayad ka, Bangag Marcos Jr. Magbabayad ka lahat sa ginagawa mo ngayon. Tingnan lang natin, darating ang panahon, magbabayad ka, isusumpa kita, putang ina ka.